Tingnan mo ha. Sa mga mapagsamantala, kakapit ng mga OFW, kalawa ng katiwalaan, kakapit ng mamamayan. Ito na, maiinit pa, walang pagkutula ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Andito naman po tayo sa ating himpilan, RPA mo, Riktang po na News Online Radio. Siyempre po, ito pong abang lingkod, Roger Bron. Ayan po, ay samahan po ninyo ako sa loob ng kulang-kulang isang oras, mga kababayan ko. At samahan po ninyo ako sa ating pagpupuna. At mayroon po tayong, uunahin po natin ang usaping OFW, mga kababayan ko. Karahasan. At talaga naman pong problemado. Ito po hindi po na namomonitor lahat ng nangangasiwa sa mga OFW. Okay, bago po tayo dumako sa ating usaping OFW at sa ating rektahang pagpupuna, ay samahan po ninyo ako sa loob ng kulang-kulang isang oras. Kumusta na po ang lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga barangay natin, kumusta na po kayo? At ang ating mga bayan-bayan, kumusta po tayong lahat? Kumusta po? At talagang ingat lang po tayo at sa sobra pong init, sa sobrang init ay bawal magkasakit. Ay talagang bago ho tayo dumako, mga kababayan ko, ay dito muna ho tayo sa ating piskante. Umpisa pa lang ho yan. Umpisa pa lang ho yan sa ating panggagalaite. Okay. Ang akin lang po ay sumilip naman po kayo para naman po kayo ay mabati ng inyong mga parapangalan at siyempre ay kung saan naman po kayong sulok sa bansang Pilipinas. Samahan naman po ninyo ako, sumilip naman po kayo dito sa ating mga kasama sa Rikta
ay samahan naman po ninyo kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magtulungan po tayo at huwag matakot sumigaw, kumanta ng katotohanan para po sa ating mga kababayang naagarubyado, naghihirap, hirap ang buhay, ay magsalita ho tayo, no, ha? Kailangan po natin magsalita, mga kababayan ko, no, ho? At talaga ang kailangan po natin ay yung pong para sa pagbabago. Ang tanong, kailan po kaya magbabago ang bansang Pilipinas? Ay yung grabe, ayun. Ayun, kauna-unahan po, shout out muna po kay, kay Richie K, Aring Kiss, Ron Kiss, ay nako. Ray Francisco, sa madaling salita. Ay, grabe. Okay, tuloy-tuloy po sana tayo, no? Nandiyan po sana kayo at sana po ay samahan po ninyo ko sa loob ng kulang-kulang 1 oras. Ano, mga kababayan ko? Okay, dadako na ho tayo sa usaping OFW. Wag na natin patagalin, mga kababayan ko, dahil baka tayo ay mag-arithmetic ho yung ating oras. Okay. Dito po sa usaping OFW, mga kababayan ko, ito po ay marami pong nangyayari na hindi po nalalaman ng ilang ahensya ng ating pamahalaan na papabayaan. Saglit lang po, at hanapin natin itong, saglit lang po, okay, saglit lang po. Okay, tuloy po tayo. Unahin po natin itong OFW, mga kababayan ko. Ay binabati muna ho natin si Nining Flor ng Kuwait. Nining Flor, ay nabalitaan mo na ba ho ito? Itong pangyayari ng isa nating kababayang OFW. Nandiyan po sa lugar ng Dammam, Saudi Arabia. Ayan po. At sana naman po ay meron pong makapanood at tayo po ay nagpapasalamat kay ano ba ito? Alexander Aldi, at siya po yung nag-post nito, at ako po ay nagpapasalamat dito kay Alexander Saldi dahil talagang matulungin ito sa mga OFW. Ngayon nakita po natin itong post na ito na bibigyan po natin ng daan. Sana naman po ay ito ay natulungan na. Natulungan na itong OFW na ito, mga kababayan ko. Si Mary Jane. Si Mary Jane ay si Mary Jane po ay basahin na lang po natin ito, Mary Jane Ambugan Andagon, residente ng Purok 6, Suminalum, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Isang OFW. Ayun po talaga naman pong teka. At nagloko. Sandali lang po. Nako ay sagitan po, nagloko itong ay talaga naman pong
Ibang klase po itong ating isang gamit dito natin. Ay talaga ng pong nagluluko, no ho? Oho. Ay, oho. Kaya nga po tayo, matagal po tayong hindi tayo na nakapagbibigay ng announce para sa mga OFW. Subalit po ay madalas po tayong hindi nakakapag-programa dahil gawa po ng ating kagamitan ay hindi po maayos na ngayon, mga kababayan ko. Hindi na po maayos dahil tika-tika na nga po dahil may mga sira-sira na po ito ay hindi na po tayo ganon nakakapag-live ano ha. Ay pero sa ngayon po ay susubok ulit tayo kung tayo po ay magtuloy-tuloy ano ho. Kaya ayun at hindi na po talaga tayo ata makapasok ano ho. Ayaw makapasok oho. Bakit kaya no ha? Okay. Okay. Ayaw makapasok po ano ho, mga kababayan ko no ho. Teka. Aha. Okay, tuloy po tayo no ho. Ulitin po natin ano ho, ito pong isang OFW na minamaltrato ng ibang lahi. Oh, ha? Ayun, at tuloy po natin to mga kababayan ko no ho. Ha? Tayo po, ulitin ko po, nagpapasalamat po tayo kay Alexander Alde. Oh, ha? Tong dahil sa kanyang post ay siyempre po, magtulungan po tayo sa usaping OFW, lalo-lalo na po sa minamaltrato. Ha? Ayan, at nananawagan po ang pamilya ng pamilya sa agency, no? Ni Mary Jane Ambugan, Andugon. Andugon, residente ng Purok 6, Suminhalom, Kumalarang, Sambuanga del Sur, isang OFW, on-call cleaner sa Dammam, Saudi Arabia. Alos isang linggo na po mula nung iparating natin ito sa ahensya na ngunit hanggang ngayon ay nasa agency accommodation pa rin siya habang patuloy na lumalala ang kanyang kalagayan dahil sa trauma ng kanyang dinanas. Ay talagang grabe po ito mga kababayan ko, no? Ayon sa salaysay ng OFW, nakasaad sa kanilang kontrata na sila ay on-call cleaner. Ngunit ay pagdating sa Saudi Arabia ay may employer na kumuha sa kanya at matapos ang isang buwan na ipinabalik sila sa agency. Okay? Ang kanyang employer ay nakaranas umano siya ng pamumulit siya at pangbabastos nang maibalik siya sa agency at mahanapan muli ng panibagong employer dala ng trauma sa unang naranasan. Nagkaroon ng aksidente kung saan ay nabuhusan ng kumukulong tubig
ang kanyang mga kamay. Kawawa naman, kasi trauma na nga po ito mga kababayan ko. Sa takot, mula ibalik, muli siyang ibinalik sa agency kung saan ay pinatayo umano, muli siyang ibinalik sa agency kung saan ay pinatayo umano siya ng 4 na oras. Nalaman din namin na marami palang OFW ang nasa agency accommodation at hindi umano maganda ang trato ng isang staff na Pilipino. Isa pang Pilipino. Pilipino talaga, na nagsasabing nag-arte lamang ang mga OFW. Nakausap namin ang pamilya ni Mary Jane upang ipahatid ang kanyang kalagayan na isa pang ng pamilya na iparating sa social media upang makarating kay Rapi Tulfo para agarang aksyonan. Sana naman po. Okay, wag na po nating ituloy ito. Kawawa po itong OFW. Ay, ang akin lang po dito, kumusta kaya po at kumusta kaya po ito pong OFW na ito, mga kababayan ko? Ang tanong dito, natulungan kaya po? Natulungan kaya po ng ating katulad mo dito, katulad po ng katulad po nilapit daw at gusto pong ilapit kay okay. Ayan po, At nawawala po, no? Nawawala po yung okay. Nawawala po yung ating signal, mga kababayan ko, no? Itong OFW na ito na si Mary May Ambogan Andayon, ay sana po ay ito ay natulungan na ng ating nasa ahensya ng gobyerno, mga kababayan ko, no? At ito po ay tayo ay nagpapasalamat ulitin ko kay Alexander Alde dahil po ito ay naipos niya at ngayon po ay nakita natin tayo po ay nakikipagtulungan. Nakikipagtulungan po tayo kung ito po ay natulungan na ng ating nasa pamahalaan dahil ito po ay minamaltrato po ng kanyang employer, mga kababayan ko, no? Ang akin lang po dito, mga kababayan ko, ay bakit napahabayaan tumatagal po ang panawagan ng OFW? Tumatagal po tumatagal. Hindi agad po namomonitor ng ating mga ahensya. Unang-una po dito ang nilalapitan ay ang agency, mga kababayan ko. So balit ang ilang agency, mga kababayan ko, ay ayaw pa rin maniwala at nag-aarte lang daw itong mga OFW na ito. So balit matagal na po nakakaranas ng paghihirap ng kanilang employer, no, ay hindi pa rin binibigyan ng tugon ng kanilang mga agency. Marami pong nangyayari ito. Matagal na po tayo sa OFW, ganyan po ang nangyayari. Hanggang ngayon pala ay may nangyayari pa ng pag-aabuso ng employer sa ating mga kababayang OFW. Bakit kaya ito hanggang ngayon hindi nabibigyan ng pansin po ito, no? Or kulang tayo sa monitoring, na ang tagal bago malaman ng ahensya ng gobyerno, mga kababayan ko, na may mga problema ang ating mga OFW na hindi agad nila
natutulungan, mga kababayan ko. Bakit? Oho, ha? Iintayin pa ho ba ninyong mamatay ang OFW katulad pong noong nakaraang buwan ay meron pong mga dumating na mga ilang nakakahuna na mga OFW ay hindi malang ho pinaliwanag kung ano po ang nangyari doon sa mga ilang namatay po na mga OFW. Katulad po nito, humihingi na po ito ng tulong, mga kababayan ko, nakadanas na po ng pambabastos, pangmumulitsya ng kanilang employer, ay wala pa rin hunto kaagaran tulong, mga kababayan ko. Ang agency nagpahabaya. Dapat po itong mga ganitong agency ay dapat po ito ay mapasarado ito sa madaling panahon dahil meron na pong reklamo at nahingi na ng tulong ang kanilang mga pinapaalis. Subalit hindi ho nila binibigyan ng pansin, mga kababayan ko. Bakit kaya ha? Bakit po mas kinakampihan pa nila yung ibang lahi itong mga agency nito na kinakawawa yung ating kapwa niya Pilipino, kinakawawa na ho ay hintayin pang hong umuwi ng nakakahon, mga kababayan ko. Napakawalang hiya ho itong mga ilang agency nito. Napakawalang hiya ho, mga kababayan ko. At itong ilan nating nangangasiwa sa ating pamalaan, na mahawak ng mga OFW, hindi po ninyo lahat namumonitor ang nangyayari sa ating mga kababayan na inaabuso ng mga halang ang bituka mga employer nito. Iyang mga Arabo na yan. Yung mga, matindi na po ito nangyayari po sa atin, mga kababayan ko. Ngayon, ang akin lang ho dito, inulit-ulit ko po, matagal na po tayong hindi announce o nakakapagbigay ng paalala sa mga OFW ay kung kayo naman po ay siguradong maayos ang mapupuntahan ninyo ay sana ay maging matatag kayo dahil trabaho ang pinuntahan ninyo. Subalit kung kayo ay binabastos na ay kailangan talaga po na kayo ay magsalita na at magsabi sa agency. Yan lang po ang masasabi ko dahil talaga naman pong iba ang Pilipino. Pag ang Pilipino ang kausap ng ibang lahi at mayroong mapira, ang kakampihan nila yung may pira, kawawa po yung kapwa niya Pilipino. Yan po ang pag-uugali ng ilan nating kababayan. Ayan po. Grabe po. Ayan. Ang akin lang po, mga kababayan ko, ay sana ay makarating ito sa ating nasa pamalaan. Okay, tayo po ay magtuloy-tuloy na ho, At ako po ay nagbibigay ng paalala sa mga nangangasiwa ng OFW. Sana naman po ay tutukan po ninyo ang ating mga kababayan sapagkat sila po ang malakas magpadala ng tulong sa ating gobyerno. Itong mga OFW na ito, mga kababayan ko. At ang nangyayari ay kapag nagkakaroon na ng problema ang OFW, halos hindi na po nila gustong tulungan. Ang gusto nilang tulungan, yung malakas, yung malakas, yung madalas na nagpapadala dito sa bansang Pilipinas, yun po ang natutulungan nila at nabibigyan. Pero ito po nagkakaroon ng problema ng mga OFW natin ay para bang sila ay manhid na wala pong man lamang makaranas o makaano ng tulong o mga kababayan ko. Ito po yung masakit dito mga kababayan ko basta kapwa Pilipino at medyo mahirap, walang pera ay hindi kaagad nila nabibigyan ng pansin, mga kababayan ko.
Oho, yan po ang masakit di sa atin. Ano? Oho, ay grabe na po itong nangyayari ho sa atin. Ano ho? Okay. Okay, tuloy po tayo mga kababayan ko. No? At ang oras po natin alas 11, alas 11 na po. No? Ha? Okay. May kalating oras pa ho tayo. Ayun po, andito po tayo sa ating himpilan, RPMO Rectam po na News Online Radio. Yan na po ang sandaling pagbibigay po natin ng paalala sa mga agency sa usaping OFW. Susunod po, kung meron pong gustong magpaabot ng kanilang problema diyan sa ibayong dagat, mga OFW, na kayo po ay minamaltrato, ay ibigay po ninyo sa akin ang buong detalye, ang pangalan ng agency, ang CP number ninyo, at para po ay mabigyan po natin kaagaran ng action yan. Oho, ha? Ayun. Okay po, ay hindi talagang ang ating problema, mga kababayan ko, ay grabe na po. Oho, ha? Sagitan po, oho. Okay, tuloy po tayo. At ang akin lang po ay pakishare naman po ninyo tabi ang aking pinag-uusapan dito. At lalo na po itong usaping OFW. Pakis-comment lang po kayo kung ano po yung masasabi ninyo itong ating pinag-usapan. Ito pong hinaing. Itong hinaing po ni Mary May. Oho, ha? At hindi ko na po tinapos yung kanyang lahat ng buong istorya, at ako'y nagpapasalamat na lamang kay Alexander Aldi. Oho, ha? Ayun, maraming salamat sa iyo, Alexander Aldi, ha? Ayun. At sana ay ito ay natulungan na ng ating pamahalaan, ano? Dahil kawawa po itong ating OFW, ho?
Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat at dito na po tayo sa ating usaping sa ating pamahalaan, mga kababayan ko, no? At ulit-ulit ko po, doon po sa nauna nating unang porsyon natin sa OFW, sana man po ay magtulungan tayo at yung pong may mga problema sa iba yung dagat ng mga OFW. Ituloy po natin ang usaping OFW. Meron po kayong mga hinaing at may mga problema sa inyong employer, huwag po kayong mag-atubili na mag-message sa Banlingkod at itutuloy-tuloy po natin. Tayo po ay matagal na sa OFW. 2011 pa ho ang una-unang nating pagkakaupo dito sa ating himpilan ay OFW na. Marami na po tayong natulungan, marami na po tayong napauwi, ayun po. At siyempre po, katuwang po natin ang ilang mga OFW na talagang kahit na sila ay busy, ay tumutulong sila, nakikipag-ugnayan sila sa Banlingkod, Roger Bro. Unang-una po dito si Nining Flor ng Kuwaito. Okay, maraming salamat, Nining Flor ng Nining Flor ng Kuwait. Maraming salamat sa iyo, Maraming salamat sa iyo. Okay? Okay, balik po tayo dito sa usaping dito po sa reklamo ng ating mga kababayan tungkol po dito sa Meralco. Gaano kaya po ito katotoo, no? Katotoo, ang Meralco at ang gobyerno ay talagang kasakwat daw di umano. Totoo kaya ho ito, mga kababayan ko? At ito pong mga at talagang binibigyan daw di umano ng talagang ito mga membro ng purpose ay talagang maganda ang buhay, mga kababayan ko. Maganda ang buhay nila. Gaano kaya po katotoo ito? Ay kawawa naman po yung hindi membro ng purpose na ito dahil sila po yung nagbabayad ng tax. Samantalang itong daw di umano, itong membro ng purpose ay hindi na rin nagbabayad ng tax daw. Grabe ho ito, mga kababayan ko. Gaano kaya ho ito katotoo, mga kababayan ko? Ay libre daw kuryente, mga kababayan ko. Libre kuryente, meron pang tulong na scholar, mga kababayan ko. Lahat ng pangangailangan ay libre. Itong mga purpose na ito. At talaga naman pong marami pong nagre-react dito. Ito ba'y mayroon bang katotohanan kaya sa bagay? Nakakailan na po dito yung lumalapit ho sa atin, nagreklamo na ho sa taas ng bayarin ho sa kuryente. Nasaan ho ang konsensya nitong mga nandyan ho sa ating nasa pamahalaan? Grabe na po ito. Grabe na po itong nangyayari ho sa atin sapagkat hindi ho parehas ang pagserbisyo sa taong bayan. Maging patas naman sana po kayo. Itong mga naglilingkod sa ating mamamayan, itong mga nasa gobyerno na ito, maging patas sana tayo. Huwag natin isipin yung politika. Mga kababayan ko, di ba? Sumigaw ho tayo, mga kababayan ko. Gaya po nung nakaraang araw ay yung pong yung pong nakaraang araw, di ba? Ano po yun? Mayo 1 ba yun? Pizza 1. Ay talagang Labor Day. Ay ang dami po nagrarally. Wala po kung maayos po ang pamamahala ng ating pamahalaan. Wala akong rally ganyan.
Lahat po ay sinisigaw nila yung paghihirap na sambay ng Pilipinas. Ay, ano po ba ang nangyayari sa atin, mga kababayan ko? Ano po ba ang nangyayari? Dahil ito pong ang sinisigaw ho nila ay bakit puro gustong gustong umalis or iligpit or tawag dito ang pinagkakaisahan nila ang isang tao ng nanunungkulan sa ating bansang Pilipinas, pangalawang Pangulo. Hindi na tayo magbabanggit dito ng pangalan, mga kababayan ko. Ay pinagkakaisahan nyo ito, halatang halata na ho eh. Hindi tayo kumakampi rito sa kabila ho. Hindi tayo kumakampi, nasa gitna ho tayo. Nakikita lang ho ng mga kababayan natin at ang abang lingkod, hindi ho patas. Bakit ho ay talagang gustong na itong isang politika na ito, isang naglilingkod sa ating bayan, pangalawang Pangulo, ay pinagkakaisahan po nitong ilang congressman. Nasa kongreso, pinagkakaisahan. Ayun nga po, mukhang nakita ang hao natin, parang naghahay na naman ng pangatlong reklamo. Itong impeachment kaya sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan ko. Talagang gusto talaga nilang patalisikin itong pangalawang Pangulo na ito, mga kababayan ko. Bakit kaya? Bakit? Natatakot na baho kayo? Takot na baho kayo? Ay, grabe na po itong ginagawa ho ninyo. Grabe na po ito. Hindi ho patas. Dapat ang utupagin ho ninyo, yung pong ang nangyari, itong pinangungunahan ho ito ni Mamaw eh. Pinangungunahan po ito ni Mamaw, nagmamarchat sila eh, papuntang para idulog yung kanilang pangatlong reklamo para sa pangalawang Pangulo, mga kababayan ko. Kapit kamay pa sila habang naglalakad eh. Kasama ang ilang pare at ilang madre. Grabe na ho ito eh. Grabe na. Ano kaya po ito? Anong mga kababayan? Itong si Mamaw na ito, pasilduhan din ng taong bayan. At itong mga ilang kasama na ito, pasilduhan ng taong bayan. Ano po ba ang naitutulong ninyo sa taong bayan ngayon? Ano po ba? Dahil kayo po ay masarap ang buhay nyo. Kung tumatanggap po kayo ng pira ng mamamayan. Pasilduhan ho kayo. Pero ang tanong, ano ho ang nagagawa ho ninyo na tulong para sa mamamayang Pilipino? Lalo na po itong paghihirap ng sampe ng Pilipino, ang taas ng krudo, ang taas ng gasolina, ang taas ng kuryente, ang taas ng lahat ng bilihin. Nasaan ho kayo? Wala ba kayong pakialaman? Wala ho kayong pakialam na ngayon. Grabe na ho ito. Grabe na ho itong pinaggagawa ho ninyo. Grabe na po ito dahil hindi na ho patas itong ginagawa ninyo. Ayun, ang akin lang ho dito, ako'y nakikiraan lang ho sa inyo. Mamaw, ay ba'y tigil-tigilan na ho ninyo ito. Wag na ho ninyong pagkaisahan ay itong pangalawang Pangulo na ito, ang atupagin ho ninyo, yung pong kung ano po yung may resorba, itong pong kagutuman ng sambayan ng Pilipino sa lahat ng pagtitiis at paghihirap, ito dapat ang atupagin ninyo, hindi ang isang tao na lagi talagang ninyong gustong patalsikin. Bakit kaya po? Ano po ba? Yan po ang katanungan ng ating mga kababayan, bakit pinagkakaisahan ho ninyo? Ay, pasensya na ho kayo. Dahil ayang hindi ho patas kayo, hindi ho kayo patas. Hindi kayo patas sa paglilingkod dahil pasilduhan ho kayo, wala naman kayo nagagawa.
ay ang kailangan ho dyan, lumayas na ho kayo. Hindi ho kayo kailangan ng sambay ng Pilipina. Grabe na ho ito. Grabe na ho itong pinaggagawa ninyo. Kung hindi ba lang ho kayo nakakatulong, ay lumayas na ho kayo. Ang ginaang trabaho ninyo, panggugulo ho ninyo eh. Panggugulo lamang ang ginagawa ninyo. Binibrainwash ho ninyo ang mga tao. Para mailihis ang usaping malimalita. Ang usaping malimalita. Itong flood control na ito, itong sa PhilHealth na ito na nawawala, nililihis ho ninyo. Ang binibigyan nyo ng pansin, itong usaping mapatalsik ang pangalawang Pangulo. Yan ang inaatupag ninyo. Magtrabaho kayo. Kung hindi ninyo kaya magtrabaho na maglingkod sa sambayanang Pilipino, lumayas ho kayo. Grabe na ho itong pinaggagawa na ho ninyo. Grabe na ho ito eh. Ririglahin ho ako doon sa ginagawa ninyo. Kaya sobra na ho, hindi ho patas ang ginagawa. Ito namang ibang ilang mga ikalay kumakampi dito sa kabila ay talaga naman pong halos parehas din ho ang pag-uugali ninyo. Makasarili. Ayaw ninyo ng tama, ang gusto ho ninyo ay kaguluhan. I-brainwash ang mga kababayan natin ng mga walang alam, at papaniwalain ninyo na ang pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas ay maraming kasalanan. Samantalang itong mga nakaupo na ito, lalong-lalo na dyan sa kongreso na ito, nandyan ang karamihang magnanakaw. Ay nako, yung pagnanakaw ho ninyo, tigil-tigilan ninyo. Nililihis ho ninyo eh. Nililihis ho ninyo ang usapang flood control, ang PhilHealth, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng lahat ng bilihin, ang inaatupag ninyo, ang mapatalsik ang pangalawang Pangulong Marcos, ang ating pangalawang Pangulo ng bansa. Iyan po ang karamihan ng sigaw ng ating mga kababayan. Bakit po ninyo pinagkakaisahan? Bakit? Ang sabi ng ating mga kababayan, tanggalin na po natin ang siraan, ang politika, dahil malayo pa ang 2008 ba ito? Na ang eleksyon ay ang dapat po ay unahin muna ninyo itong nangyayari ho na kahirapan ng ating mga Pilipino. Lahat ng pangangailangan ay hindi na ho kaya. Dapat ito ang intindihin ni Mamaw. At nandiyan po sa Kongreso. Bakit ho? Bakit? Pinipilit ninyong pabagsakin. Bakit? Ang tanong ho, bakit? Yan po ang tanong ng ating mga kababayan. Bakit pinipilit ninyo na pabagsakin ang pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas? Bakit? Bakit? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko eh. Ayun, at shout out muna kay naman kami ngayon sa Port South sa wedding namin, pinsan Arbet mo. Ayun, at salamat kay Lord. Okay, maraming salamat sa pagantabay, Ma'am Alicio. Mabuhay. Ingat po kayo lagi. Ayun, at maraming salamat. Mabuhay po. Mabuhay. Mabuhay. Okay. Ayan, at kay shout out din kay kay
kay Rizky, kaya daw purpose walang pambayad. Grabe. Okay. Ito pa, ang problema dito, di lahat ng may hirap ay kasama sa purpose. Paggawa kung ano ang sino lang ang malakas kay yakap, yun lang ang kasali. Biro mo mga kababayan ko, totoo yan. Mga kababayan ko. Kaya nga po, itong purpose na ito, palakasan mo sa barangay. Kapag hindi ka kaanib ng kapitan, hindi ka makakasali sa purpose. Ito ang pag-uugali ng ating panasa pamahalaan. Merong pinipili. Kapag ikaw'y kalaban, hindi ka makakatikim ng katas ng gobyerno. Hindi ka makakatikim. Sisipain ka na lang. Mga kababayan ko, yan po ang katotohanan. Kaya ang mga kapitan ngayon, ay sinisigurado kong itong tatakbo na naman, mananalo na naman ito, ay wala naman nagagawa sa barangay, pakapala na ng bulsa, nandyan, painom-inom sa kanto, painom, palasing-lasing, 4 ang babae, ay Ginoo. Ay sarap buhay ng purpose itong membro na ito Yan daw po, masarap daw po ang buhay nila. Libre kuryente, libre ang itong scholar. Lahat ng ay bumili ka sa mga tindahan ay libre daw. Grabe. Itong mga hindi membro, siya yung nagbabayad ng tax para ibigay dito sa purpose. Ay tarantado. Ay grabe na ho ito mga kababayan ko. Tuloy tayo. Ayun. Yan nga, watching for, ayun, lalo na kung di mo binoto, sikap. Tama yan. Maraming salamat, Karitsi. Ayun, maraming salamat, Rasil Malabanan ng Talisay, Batangas. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ayun, shout out din kay Milo Kamao. Ayan bro, mabuhay bro. Okay, kay Nining Flor ng Kuwait. Maraming salamat sa iyo Nining. Hindi ka pa natutulog ba? Okay, kay bro Freddy Lakay, si Yasas. Maraming salamat, mabuhay po sa inyo. Mabuhay ang kampe. Mabuhay po, mabuhay. Okay. Okay, tayo po ay nalalapit na mga kababayan ko, ay pasensya na po kung meron po tayong nasasabi at nababanggit na manghang na salita, ay ito po ay kami ay nahingi ng paumanhin sapagkat yung pong nangyari po sa ating bansang Pilipinas at itong naglilingkod sa ating bayan, sa ating bansa ay hindi ho patas. Nilalabas lang ho ng ating mga kababayan ang kanilang hinaing at ang abang lingkod ang siya naman ang tagakanta nito sa himpilan ng Riktang Puna News Online. Yan po ang katotohanan yan, na yung pong sigaw ng ating mga kababayan ay yung pong paghihirap, na hindi po patas ang paglilingkod ng nasa Kongreso. Ayun po. Ayan. Ang sabi ni Nining Flor ng Kuwait ay dapat ay ng gobyerno sa Pilipinas mag-focus kung ano ang problema dyan. Hindi puro focus kay Inday Sara Duterte. Noon, maulo nila ang taong bayan. Sunod na eleksyon, mananalo pa rin ang mga Duterte. Duterte, Boss Roger. Ayan po. Kahit anong paninira. Correct, tama ka dyan. Tama ka dyan, Nining Flor. Halatang-halata na, Nining Flor, ang ginagawa nitong nasa kongreso na ito at nandyan sa Senado. Kami po hinahingi ng paumanhin, nandyan sa Senado at sa Kongres.
Kami po may karapatang magsalita at ilabas namin ang sama ng loob. Yung pong nangyayari, yung pong tama, yung pong patas na paglilingkod lamang, yan po ang hinihiling po namin. Naging patas. Ang pag-iimbestiga, hindi lang itong pangalawang Pangulo ng Pilipinas ang imbestigahan. Lahat po dapat imbestigahan yan. Ito pong lalo na po ang usaping mali-malita. Ha? At ito pong flood control na ito, malapit na naman magtag-ulan. Oras na yan po ay nagkaroon na naman ng problema. Ito pong mga tumanggap na mali-malita, pwede silang lumipad. Para sila ay hindi makaranas ng baha. Para sila ay hindi makakita ng mga inaanod na mga bahay-bahay na mayroon pong nasasawi ng mga kababayan natin na mga mahihirap. Wala silang pakialam. Wala silang pagmamahal. Pasilduhan ng taong bayan, tumatanggap ng pira sa mamamayang Pilipino. Bakit ganito ang ginagawa nitong mga barumbadong nanunungkulan, ilang nanunungkulan sa ating gobyerno? Bakit kaya po ganito? Maging patas, kailan kaya tayo magkakaroon ng maayos na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino? Yan ang gustong malasap ng ating mga Pilipino na mayroon pong maglingkod, na yung pong mayroong takot sa Panginoon at mayroon pong may pusong pagmamahal, na maging maunlad ang ating bansang Pilipinas, na walang maghihirap, walang pagnanakaw na mangyayari. Yan po ang hinihiling ng sambayan ng Pilipino. Katulad nitong mawala na po sana itong hidwaan na ito Kakampi ito sa kabila, siraan dito, balimbingan dito, sipsipan dito. Yan po ang usong-usong ngayon. Pag may pira ka, doon nakadikit. Pag wala kang pira, sisipain ka na lang. Okay. Tayo po ay medyo papaalam-alam na at baka po tayo ay maggurgur. Delikado. Okay, shout out muna po kay Albert Arroyo. Wala po bang pag-asa ang Pilipinas napapalibutan tayo ng mga korupsyon sa bansa? Yung flood control, wala pang napapanagot. Correct ka dyan. Tama ka dyan. Nililihis nila ngayon ang usapin. Ang usapin ngayon ay tungkol sa politika. Ang usapin ngayon, pilit nilang pabagsakin ang pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. Nalilihis, nabibringwas ang taong bayan. Nakakalimutan na ang usapin flood control. Itong pagnanakaw na ito, itong mga malita na ito, nililihis nila yan. Patawarin ho ninyo ang abang lingkod ho. Okay, sabi naman po, maraming salamat sa iyo, Albert Arroyo. Ng Maragondon, Cavite. Okay, maraming salamat, Ninimplor. Hayagan ang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan, Boss Roger. Kori ka dyan. Tama ang sinasabi mo. Tama yan, tama. Ayun, at talaga namang, maraming salamat sa iyo, Ninimplor. At Albert Arroyo, ito pa, kaya lahat ng buong bansa ay nagkakaisa, palayasin at managot ang may kaugnayan sa korupsyon sa bawat ibang ahensya. Correct, tama ka dyan. Mag-intay tayo ng kailangan maayos ang ating pamahalaan ngayon. Mag-intay na lang tayo kasamang Albert Arroyo. Shout out muna kay sa ating tiyahin na si Agay Damiano. It's watching dyan po sa lugar ng
del Gallego, Sinuknipan del Gallego, Camarines. Kumusta po ang taga del Gallego, Camarines? At ang ating mayor diyan, kumusta po? Magandang araw po. At ang ating mga kapulisan, magandang araw po sa inyo lahat. Mabuhay po, mabuhay. Mabuhay po sa inyo. At maraming salamat po sa ating tiyahin, Agay Damiano. It's watching, okay? Okay, hanggang dito na muna po tayo at susunod na araw naman po at bukas po wala at susunod na araw naman po tayo. Magbigay lang po kayo ng anumang gusto niyong iparating sa himpilan ng RP Imorik ng Puna sa Abanlingkod, Roger Bron. Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matakot. Yung po nasa sa loob ninyo na may mga reklamo kayo sa inyong bayan o sa inyong barangay. Abusado si Kapitan, abusado si Mayor, abusado si Hepe. Huwag ho kayong matakot. Dahil kung tayo ay takot, mga kababayan ko, lalo tayong tatakutin. Mga pasiduhan ng taong bayan. Grabe na ito. Grabe. Grabe na ito. Huwag ho tayong matakot, mga kababayan ko na ho. Ay iparating ho sa Abanlingkod, Roger Bron. Okay, at hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lamang ang programang Puna ng Puna. At rektahang nagpupuna, hindi na nagpapaligoy-ligoy. Wala na hong ikangay pa English Carabao pa. Grabe. Okay mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung ano po yung nasasabi ng Abanlingkod sa aking bibig, sa aking komentaryo, sa aking pag-sasalita dito. Meron po akong nasasabing hindi maganda. Ako po nahingi agad sa inyo ng paumanhin, tawad. Dahil sa galit po, sa sama ng loob po ng ating mga kababayan na mga naghihirap, pati po Abanlingkod ay epektado rin po. Yung pong pagmamahal ang kailangan po ng sambayanang Pilipino na sila ay niluklok para mag-serbisyo sa sambayanang Pilipino. Ngunit wala pong nangyayari. Ang ginawa ay pagnanakaw lamang. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo ulit. Inulit-ulit ko po, nahingi ako ng pasensya. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain po kayo sa anumang sa ating mahal na Panginoon Diyos. Ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. At hipuin po sana ng ating Panginoon ang lahat ng ahensya ng gobyerno na malinaw ang kanilang kaisipan at maging patas ang kanilang mga investigasyon. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay.